Ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang soberanya ng bansa sa Baho de Masinloc at binigyan diin ang kahalagahan ng maayos at ligtas na pagpapatupad ng mga misyon sa lugar. Ayon sa DFA, nananatiling prioridad ang proteksyon ng teritoryo at pambansang interes ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Muling nanindigan ang Department of Foreign Affairs sa soberanya ng ating bansa sa Baho de Masinloc habang ipinagtatanggol ang pagiging epektibo ng kasunduan sa China hinggil sa resupplying mission ng ating bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesperson on Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr. na malinaw ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa ilalim ng Treaty of Paris noong 1898 at Treaty of Washington noong 1900. Gayon din ang tuloy-tuloy at mapayapang pangangasiwa sa Baho de Masinloc hanggang sa illegal itong inokupahan ng China noong 2012. The Philippines, through the DFA, has since continued to protest and challenge the illegal assertion of sovereignty by other states over the future, especially following China's unlawful actions in 2012, when they illegally took over and occupied Baho de Masinloc as a response to the Philippines' lawful arrest of poachers in the area. Iniulat rin ng kagawaran ng positibong resulta ng Provisional Understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na nilagdaan noong 2024. Dahil dito, matagumpay na nakakapagsagawa ang Pilipinas ng Rotation and Resupply o RORE missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na hindi nagkakaroon ng anumang masamang insidente. Nevertheless, the success of the Provisional Understanding and the safe rotation and reprovisioning of our personnel has been subjected to uninformed criticism, flawed analysis, and a narrow understanding of both international law and of national objectives. Sinagot din ng kagawaran ng mga batikos laban sa nasabing kasunduan kung saan nilinaw nila ang ilang usapin tulad ng hindi pagsuko ng Pilipinas sa soberanya nito. Sinabi ni Villanueva na layunin ng kasunduan na umiwas sa tensyon at hindi nangangahulugan na kailangang humingi ang Pilipinas ng permiso sa China para magsagawa ng RORE mission. Hindi rin pinahihintulutan ng kasunduan ang pag-akyat o pag-inspeksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas at bahagi ng prerogative ng ating pamahalaan para sa pambansang seguridad at kaligtasan ng mga tauhan ang pagiging confidential ng mga dokumento. The Philippines will continue to implement the Provisional Understanding as agreed. We expect China to do the same. Tiniyak ng DFA na mananatili silang mapagmatsyag sa pagtatanggol sa interes ng bansa at gagamitin ang diplomasya bilang pangunahing tool para panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.